Nagpaalang araw mga kap, muli po yung lingkod, General Orayon. Lady Orion. Lady, ano activity natin ngayon? Samahan niyo po kami pakita sa inyo ang experience namin sa aming mga kawayan. Tara! Nandito nga pala tayo mga kap sa kinuwanan natin ng mga kawayan ng nakaraan na kung saan ginagamit namin doon sa pambakod sa magiging kambingan. Dito bali nang galing yun, nakaraan puno siya. So yung makikita nyo ngayon mga kap, ito yung resulta ng 2 weeks ng pagtatanggal namin ng mga makapal na kawayan. Or pag-harvest namin ito. So kulang na lang to sa linis. Bali ano ba yan mga kap? Ngayon kapag tinanggalan mo yung mga kawayan or nalinis mo or nakuha na mo, ito yung mga bagong uusbong sa kanya. Ayan. Mas maganda yung nalilinisan siya mga kap or nakukuhanan siya para yung mga ibang supling dun sa baba yung sprout lumalabas. Ayun, may kita nyo dun sa kabila, ganun din siya. Ayan o. So, parang ano pa lang siya. Yung mga bata pa na hindi pa pwedeng harvestin. Kapag nalilinis siya, ito nangyayari. So, 2 weeks or 3 weeks, ganyan na kagad karami yung lumabas sa kanya. Yun nga lang, parang may tinamaan sila doon na isa. So, yan mga kap, kaya ang ingay ito, may hingal ng hingal dito, sama ng sama sa amin. Medyo challenging yung mga kap sa pagkuha ng kawayan kasi matinik to mga kap, ang kawayan is matinik, ang bayog ay hindi. Ayun ang pinagkaiba nila. Ginamit pala namin itong mga kawayan na ito mga kap, ipapakita natin sa susunod na vlog pag nasarado na nila yung kambingan, papakita natin yung pinaggamitan natin ng mga kawayan. Lapitan natin yung medyo dadaanan natin yan. Puro may mga tinik. Yeah. Ingat, ingat. Hawak kamay pa talaga kami. Andito na tayo mga kap. Ito yung isang naputol na bumaksak. Yun. Wala natin kung magsusurvive pa yan o hindi na. So ilan yan? Halos nasa 15 pieces or higit pa yung bagong tubo na siguro ilang buwan na pwede na siya mapakinabangan. Ayun din sa kabila may mga bagong tubo. So mamaya pupunta kami doon sa sa may gabi at kukuha kami ng gabi. Para may maulam si Lady. So yung gabing kukunin namin doon, pampondo na ng ilang linggo yon. So yan mga kap, maganda yung nalilinis or nakukuhanan yung mga kawayan o bayog. Pero mas maganda sa panahon ng tag-ulan. Kasi pag kinuhanan mo siya ng summer, wag kang umasang maraming o ganyang ka-healthy yung tutubong mga kawayan or bayog. Ayun napapansin ko kapag tag-araw, ang mga tubo ng kawayan o bayog maninipis o mapapayat. Hindi katulad nito, matataba talaga siya. Ayun ang experience namin sa bayog at saka sa kawayan. Ikaw Lady, ano masasabi mo? Kaya po magtanim tayo ng kawayan dahil malaki ang potential nito sa market in the future. Yan. So iniinganyo po namin kayo kasi iba ginagamit na nitong plywood. Kino-convert na to, kumbaga, kaysa pumutol ka ng mga puno, ito na yung ginagamit nila ngayon, yung bamboo. So, malaki ang magiging market nito in the future. Kaya, yon, magtanim tayo. Para hindi na pumuputol ng mga punong kahoy. Sa pamamagitan yan, mabilis pang tumutubo yung kawayan. Hindi na puputol ng puno. Pangalawa, hindi ka mahirapan na tanim ng tanim kasi kusa na siya. Wala kang i-maintenance sa kanya, linis lang. So, wala kang pinapakain. And then after ng ilang buwan, bibigyan ka na niya ng resulta ng ani. So minsan makakuha ka dyan ng labong para sa pagkain ng tao. So marami siyang benefits, marami siyang magagamit. Pwede ka rin gumawa ng alkensya mo mula taas hanggang baba. Isang puno alkensya mo, Magugulat ka na lang mga kap kapag puno na yung yung ng coins yung kawayang kusa na bumabaksak yun mga kap.
Muli po yung lingkod, General Orion. Lady Orion. Nataos puso po nagpapasalamat sa inyo na walang sawang panonood sa aming mga video at live. Na sana po gabayan kayo ng Panginoon, sampunan inyong mga pamilya, na sana po mingita ng gabay sa Kanya, sa isip, sa salita at gawa, upang magampanan natin tungkulin natin sa mundong ibabaw na naayon sa Kanyang mga gusto at mga kahilingan. Muli po, maraming salamat. God bless.